Kato ni Agi Manggod, katong dinhi ko. Actually, ako ano nang gi-explain. Pero gusto na ko siya balikon kadali kay ang atuang celebration karon kining atuang gihimo nga event, activity, kining pagtapok-tapok nato karon, ang atong sentro ang Ginoo nga nahimugso. Kanang giingon sa balaan kasulatan ba nga, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Pag-abot sa verse 14, ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanato. Sa traditional teaching simbahang Katolika, pag ilitok na ganina, and the Word was made flesh, ug ang pulong nahimong tao mipuyo uban kanato, giawhag o gimanduan ang mga Katoliko nga mupiko sa tuhod, manluhod. Ngano man sa hinungdan nga ang Dios nga halangdon way unod way bukog nahimong sama nato misulob og unod pareha nato. Nakita siya nato. Mo na kig-uban siya for not less than 33 years dinhi sa kalibutan. So karon nahimugso siya Disyembre 25, ako lang sa girang gamay. Nganong Disyembre 25 man nahimugso siya. Unsaon man pagkwenta nganong Disyembre 25? Ang mga Hudiyo kaniadto, mga nanay, mga tatay, naa-select ka sa ulugan kaniadto nga gitawag og Day of Atonement or panahon sa pagtabon sa ilang sala. Ang mga pari, ang 24 kalaray sa mga pari, mag-adto na og templo, mag-offer nag-insenso. Mahitabo na sa ikanapulong adlaw sa bulan sa Tishrei, sa Hebrew calendar. Karon, ang nahitabo, kanang gitawag og bulan sa Tishrei, equivalent na sa ato ang kalendaryo Gregoriano, kanang ato ang kalendaryo karon, equivalent na sa September 15 to October 15. So sa mga Hudiyo na gitawag na siya og Tishrei. Sa ato September 15 to October 15. Karon, pag-ingon nga sa ulugon nila ang Day of Atonement sa ikanapulong adlaw sa bulan sa Tishrei, unsang piksaha sa ato Kung magsugod ang bulan sa Tishrei sa ato ang kalendaryo og September 15, ang ika-10th day unsang piksaha? September 25. September 25. Pag abot anang pitsaha, ang pari mosulod sa templo. Actually, kaning ato ang altar o ang templo sa kaniadto sa Israel, naa sa similarities. Ang kalainan lang, ang templo sa Israel kaniadto kay naa sa tabil. Na ay mga larawan nga nakapalibot. Naa sa tabil niya ang iyahang tela gitabon para dili siya makita. Ang iyang tela na ay 12 ka pulgada. Tama ba si Bisaya ang pulgada? Inches. 12 inches, 12 ka pulgada ang kabag-on sa tela. Nagitabon sa Holy of Holies nga lugar. O niya, why si bisang kinsa nga makasulod dito gawa sa pari? Kaya kung na ay musulod dito nga dili gani pari, patyon kas Ginoo. So karon ang hitabo, ang pari nga gituka anang adlaw nga musulod sa Holy of Holies, ang ilang buhaton hikta na ang ilahang hawak. Kay pag ang pari musulod gani sa Holy of Holies nga lugar, nga dili gani siya putli, dili gani siya takos, patyon siya. So para ilhanan nga makuha pa nila ang lawas kay mo man si bisang kinsang musulod, pag di na gani mulihok ang pisik, ilahanan ng birahon kay namatay na. Ingon ana kay istrikto ang Dios. Sa ato apong altar, ang kalainan lang sa ato ang altar kay makita na nato. Kay after si Kristo namatay, nagisi ang tabil, so nawala na tong babag nga makita nato ang Ginoong Jesucristo diha sa altar. Mo nakita mga Katoliko before ta mosulod og simbahan, naatay gitawag og baptismal font. Kanabang kita mo na sa simbahan bitaw nga naay anghel nga nagbit-bit og kanang bowl, nya naay tubig, holy water, di ba? O si atong buhaton. Itunlop ang tudlo. Pagkahuman, manguros. Wisi-wisi din. Sakto? Napay pinaanak. Sakto? Dilo, dili.
Di ba? Sakto na, di ba? Manguros, daghang gigiyan ang tuklip. Kilit lang ang baba. Sakto. Si Tanay, dili daw. Kaya ani. Ang mga pari kani adto or even ang mga lay kani adto nga mosulod sa templo, before sila mosunod, manghugas na sila. Kita pod sa ato ang Christian religion, before ta mosulod sa gitawag og templo, sa simbahan, na ate pagpanghugas kay kanang mo ang baptismal font, nagtimaan ka na sa atong bunyag, gihugasan ta sa atong sala nga panulundon sa panahon sa bautismo. So karon, manang ang pari mo sulod na agini pagpanghugas sa tubig, di ba? Before the consecration, ang pari manghugas man og lababo, manghugas iyang kamot. Kay timaan o timailahan nga mihangyo sa Ginoong Dios nga hinluan siya sa iyang pagkadautan o sa iyang pagkamakasasala. Kay dili siya pwedeng moatubang sa Ginoong Dios kung dili siya hinlo. Kay again ang Old Testament na presentation, pag ang pari moatubang sa Ginoo nga di gay sa takos, patyon siya. Karon ang hitabo, nahitabo na this September 25. Baon lang mabasa nato sa San Lucas kapitulo 1 kanang presentasyon nga misulod si Zacarias sa templo, nag-offer og insenso. Onya ni pakita si Anghel Gabriel nga niingon, Zacarias, ang imong asawa nga si Procopia manamkon og moanak og batang lalaki og tawgon nga Juan. Sakto? Sakto dili? Di na sila maningog. Procopia na ito. Si Santa Elizabeth. So karon, nahitabo to September 25. Ana nga panahon nagbabto si Santa Elizabeth kan Saint John the Baptist, San Juan nga magbubunyag. Si San Juan nga magbubunyag magulang og 6 ka bulan kang Kristo. So ihapta mga nanay, ihapta 6 ka bulan gikan sa September 25. September, October, March 25 ang ika-6 ka bulan sa pagbuntis sa Santa Elizabeth kang Saint John. Maupod ng adlaw nga diin niadto si Anghel Gabriel sa mahal nga birhen nga niingon, karong adlaw ang ika-6 ka bulan nga pagsabak sa imong ig-agaw nga si Elizabeth. Mauna kita mga Katoliko, every March 25 magsaulog ta sa fiesta sa Anonsasyon. Pila man kabulan magbuntis ang nanay, ang inahan? Siyam kabulan. So ihapta, March. December 25. Maunang pitsaha ang pagkahimugso sa Ginoo. Mo na kita mga Katoliko, ningon ta Gloria in excelsis Deo. Bodi pasabot, himaya sa Dios dito sa langit kay anang adlaw alang pitsaha na himugso ang atong manuluwas o nahitabo ang balaag kasuatan nga nag-ingon, and the word was made flesh and dwelt among us. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.